Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ang papuri ay ukol lamang kay Allah at ang pagbati ng kapayapaan at pagpapala ay mapapasa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Allah, bigyan mo kami ng kaalaman na aming mapapakinabangan at gawin mo kami kapakipakinabang sa kaalaman na ito. Ang aking topic ngayong araw, of course, ang ating seminar na ito ay pinagplanuhan ng mga miyembro ng Mercy Center upang i-share ang kaalaman sa dawa. Kasi ang forte talaga ng Mercy Center ay ang paghihikayat sa mga tao sa lahat ng bagay na mabuti. At ang pinakamalaki ditong mabuting ito ay ang Islam. Sapagkat marami sa atin, mapababae man o mapalalaki, gusto nilang i-share ang Islam na ito. Gusto nilang i-share ang mabuti. Hindi maikakaila na ang isang taong nasa iman, nasa tamis, nasa sweetness na kanyang iman, gusto niya rin itong maramdaman ng ibang tao. Kung ikaw nasa liwanag ka at alam mo kung ano kung ikaw nasa liwanag ka at maraming tao nakikita mo sa dilim, kung gaano kaganda ang pagtingin mo sa mga bagay, dahil ikaw ay nasa liwanag, ganun ang tamis ng iman ng isang tao. At ang mga tao nakikita mo sa dilim, hindi nila alam kung ano ang tama. Sila ay nasa dilim, hindi nila alam kung ano ang kanilang tinatahak, ay nagkakaroon ka ng concern sa kanila. Kaya naman sa pinaka purpose, pinaka goal namin ay ang i-share sa lahat. At ang pinaka-focus namin sa seminar na ito ay of course, yung mga estudyante at ang mga kabataan. Bakit? Napakaraming hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapahalaga siya sa kabataan. At in fact, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, meron siyang sinabi na maaaring maiambing natin sa sinabi ng ating o di kaya ng pambansang bayani ng Pilipinas. So, ibig kung sinabi ito ni Jose Rizal, sinabi na ito ng mga scholars natin hundreds of years ago. Ang sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, "Asy-syababu amalul ghad." Ang kabataan ang pag-asa ng kinabukasan. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sinabi niya yan. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakaraming bagay na sinabi niya bilang pagpapahalaga niya sa mga kabataan. Isa rito ay ang sinabi niyang pangalagaan mo ang tatlong bagay bago ang tatlong bagay. At binanggit niya mula sa tatlong bagay na iyon ay ang iyong kabataan bago ka tumanda. Kasi maraming bagay ang magagawa mo habang ikaw ay bata, habang ikaw ay nasa kalakasan, kaysa sa matanda ka na. Sa isang hadith, in-encourage naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kabataan. Sinabi niya, sino sa inyo ang may kakayanang mag-asawa kayo. Para mapangalagaan natin ang ating mga sarili.
Pag sira ang kabataan, sira ang kinabukasan. Kaya naman sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ang kanyang kasaysayang salita na hanggang ngayon paulit-ulit na sinasabi ng ating mga scholars pagka ang pinag-uusapan ay ang kabataan. Although ang isang tao, bagamat meron na siyang nakakaramdam na siya ng ibang karamdaman sa kanyang katawan at nagpapatunay lamang na siya ay hindi siya bumabata, ang message ng Islam patungkol sa pag-uutos, kahalagahan, kabutihan ng pagtuturo, ng da'wa, ng pag-akay sa mga tao is walang pinipiling edad. Walang pinipiling edad. Kaya nga sabi ng ilan sa mga scholars, ang kabataan, magagamit mo siya sa maraming bagay. Sa kilos, sa mga activities. At ang kabataan, ang pagkakaroon mo ng mahabang experience sa mga bagay-bagay, siya naman ang magdadala sa iyo ng guidance sa mga tao upang mabigyan nila o di kaya may balance nila ang kanilang kabataan. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang fiqh ad-da'wa. Fiqh ad-da'wa. Dalawang salita. Fiqh, tapos da'wa. Ano ang fiqh? Sino nakakaalam sa salitang fiqh? Ito ay Arabic na salita. Ano ang ibig sabihin ng fiqh? F-I-Q-H. Sino nakakaalam? By the way, ako pag ganito, kasi ang usapan natin is tungkol sa dawa, gusto ko interactive. Magtatanong ako, sasagot kayo. At yun ang magandang way na nakikita ko pag ang pinag-uusapan natin is dawa. Share ng knowledge. Baka hindi ko alam ang fiqh, baka kulang yung kaalaman ko tungkol sa fiqh. Baka meron kayo alam na mas broad o di kaya mas malalim o di kaya mas malawak na pag-unawa hinggil sa mga bagay-bagay. Ano ang salitang fiqh? Understanding of what? Science of understanding. Sino pa sa mga brothers? Sa mga sisters? Fiqh. Ang literal na kahulugan ng fiqh is al-faham. Al-faham. Arabic din siya. Na ang ibig sabihin, literal, ibig sabihin, pag general ang sinasabi mo na word na fiqh, ibig sabihin nito is faham. Ibig sabihin, pag-unawa. Pag-unawa. Ngayon, depende naman ang kanyang istilahan o syaraan, depende sa word na kasunod niya. Nakuha ninyo? Pag ang word na fiqh ginamit natin sa jurisprudence, sa Sharia, ang ibig sabihin ng fiqh dito, ito ay pag-unawa, pag-aaral, hinggil sa mga batas ng Islam. Pag ang pinag-usapan natin is Sharia. Pag ang pinag-usapan naman natin is halimbawa, tauhid, fiqh tauhid, halimbawa, pag-unawa sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tauhid. Pag ang pinag-usapan naman natin is fiqhul usul, ibig sabihin jurisprudence o di kaya batas ng hinggil sa usul, sa mga principles, doon naman siya babagay ang kanyang kahulugan. Kaya ang fiqh at da'wa, ang da'wa naman, literal na kahulugan ng da'wa ay ang pag-imbita. Halimbawa, nag-imbita ka sa iyong kapatid, halika kumain tayo sa bahay. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang wajib, ang karapatan ng isang mananampalataya sa kapwa niya mananampalataya ay 5. Kabilang doon ay ang idza da'aka fastajib fa'ajibhu. Kapag dinakwahan ka niya, sagutin mo siya. Ano ibig sabihin ng da'wa dito? Inimbitahan ka niya sa bahay. Halika, punta tayo sa bahay.
Ha? Kumain tayo ng lunch, kumain tayo ng dinner. Inimbitahan kanya sa bahay. O inimbitahan kanya sa kasal niya, sa kasal ng kanyang anak, o di kaya sa anumang anong tawag dito, anumang bagay o anumang okasyon. Pangalawang kahulugan ng da'wa ay ang panalangin. Panalangin, dua. Ang word na dua ay kinuha mula siya sa word na da'wa. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, ittaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hijab. Anong hijab? Yung sinusuot ng mga sisters? Karinig sila hijab, mo yun ha? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaingatan mo, katakutan mo ang panalangin. Da'watul madlum, ang panalangin ng inapi. Katakutan mo ang panalangin ng naapi o inapi, sapagkat walang humahadlang, yun na yung hijab. Literally word kasi ng hijab is hadlang. Kaya ang mga sisters at ang mga brothers, meron tayong hijab na siyang humahadlang sa mga tao upang makita nila ang mga ipinagbabawal na makita sa atin. May hijab ba ang lalaki? Ha? Meron? Wala? Gusto ko ang mga brothers ang sasagot. Meron o wala? Yung iba, nag-aalanganin. So, walang pipigil sa iyo at saka walang pipigil sa panalangin niya at saka sa pagtugon ni Allah kapag siya ay inapi. So, yun ang pangalawang kahulugan ng da'wa. Pangatlong kahulugan ng da'wa ay ang pag-imbita tungo sa tama. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pag-unawa, inuunawa natin kung paano tayo umiimbita sa mga tao sa tama. Malinaw? Ngayon, dito sa ibaba nito, meron dito ingredients. Pag-unawa natin ng da'wa, pag-unawa natin paano mag-imbita sa mga tao, paano natin imbitahan sila sa Islam. Kasi ang mga tao, pag pinag-uusapan natin ng da'wa, hindi lamang ang pinag-uusapan dito, hindi Muslim. At hindi lamang ang pinag-uusapan dito ay Bible. Ha? Pagka, ay Muslim, ay, ano yan, Christian yan. Nasaan na yung New Standard Version ko? Salita ka ng salita sa kanya tungkol sa Biblia. Salita ka ng salita sa kanya tungkol kay Pablo. Salita ka ng salita sa kanya tungkol kay Jesus. Yun pala, ibang denomination ng Christianity ang kanya pinaniniwalaan. Salita ka ng salita sa kanya tungkol sa Trinity. Salita ka ng salita sa kanya tungkol sa tungkol sa Trinity, sa tatlo ang Diyos, iisa ang Diyos, pero iisa lang, Unitarian pala siya. Hindi pala siya naniniwala sa rebulto, hindi pala siya naniniwala sa ganito, ganyan. At hindi lang ibig sabihin na tayo ay nagdadawa, nagiging one-sided tayo sa mga Muslim lang. At kapag meron tayong kaharap na Muslim, ay hindi ako marunong dyan, dapat si dyan marunong. Hindi. Ang isang taong concern sa dawa dapat, alam niya kung paano niya, alam niya, both sides ay meron siyang talim. Both sides, hindi lang one side. At alam natin, ang pinakamagandang uri ng espada ay ang may dalawang talim. O ninyo? Of course, may mga tao talaga na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hilm. Ibig sabihin, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, ng dunong, kung paano sila makapenetrate sa, halimbawa, sa Christians, ano man ang kanilang denominations, at meron din namang binigyan si Allah subhanahu wa ta'ala kung paano sila, yung kanilang mga salita ay matamis na gustong-gusto ng mga Muslim naman. Pero bilang isang tao, bilang isang Muslim na gusto niyang iparating ang da'wa, gusto niya iparating ang tama, ang katotohanan, dapat alam niya ang principles ng pag-unawa sa da'wa.
At yan ang tinatalakay natin. Una ay ang al-hiwaru ma'al mukhalifin. Conversation, pakikitungo sa isang taong mukhalif. Anong ibig sabihin ng mukhalif? Taliwas sa tama ang kanyang ginagawa. So pag sinasabi natin taliwas sa tama ang kanyang ginagawa, it's either Muslim siya or non-Muslim. Kasi pag nakita mo ang isang Muslim na hindi tama ang kanyang ginagawa, obligado ka na ituwid siya. Obligado ka, obligasyon mo na ituwid siya. Ito man ay akhlaqiyan, manners, etiquettes, o akadiyan, o sa creed, sa paniniwala, sa belief, o anumang uri ng mali. Halimbawa, isang tao, sinasabi niya, saan ang papunta ng SM Lanang? Tapos ang direksyon niya papuntang SM Ecolan. So, ituturo mo sa kanya kung saan ang SM Lanang. Yun, sa matter yun ng hindi religion yun, hindi belief, hindi ano. Tuturo mo sa kanya ang tama. Paano na kaya pagka mali ang kanyang ginagawa? Halimbawa, nagsasala siya. Allahu Akbar. Nandito sa gilid ng kanyang, kanyang kamay. Allahu Akbar. Kinakalabit pa ang tenga. So, ang mali, pagka ina-understand natin, inunawa natin ng da'wa, magpo-focus ka agad tayo sa mali. Di ba? Which is tama. Sa mga scholars, pag pinag-uusapan natin ang pag-unawa sa da'wa, automatic, papasok agad sa isipan mo, mali. Paano mo siya ituwid? Pero, hindi lang doon na natatapos. Mamaya, itatalakay natin ito ng detail. Meron namang tinatawag na art of conversation. Hindi ka agad-agad, nakita mo siya, nagsala ng gano'n. Bro, mali yung ginagawa mo, hindi pang Islam yan. Hindi gano'n. Yeah? So, meron tayong tinatawag na fannul hiwar. Ang iba sa mga scholars, tinatawag nila itong fannut ta'amuli ma'al akhta. Art, o di kaya sining, kung paano mo pakitunguhan ang taong nagkamali. At hindi naman nangangahulugan na lahat na nagkakamali ay malumanay ka. Kasi dito, lagi nating pinag-uusapan dito, ang lagi nating base dito, binabasihan natin, kung paano ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napatatag niya ang Islam. Pangatlo, maqawimatu da'iya an-najih fi daw'il kitabi was sunnah. Actually, ito yung pinakauna dapat, pero gawin natin pangatlo, ito ano yung mga ingredients ng isang successful da'iya in the light of Quran and Sunnah. Kasi pag hindi Quran and Sunnah ang iyong ingredients sa da'wa, hindi ka successful. Hindi ka successful. And then, pangapat, alaykum bisunnati. We should be on the path of the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when making da'wah. When making da'wah. Balikan natin. Al-hiwar ma'al mukhalifin. Ang principle natin sa hiwar o pakikipag-usap sa mga taong may mali is ang malaman nila na yung ginagawa nila is mali. Ang malaman nila na isang tao na ang ginagawa niya ay mali. Hindi ang malaman niya na ikaw yung nagtuwid sa kanya. Paano nyo? Not necessarily na ikaw yung magparating na ang tao nagkamali. Isa yun sa mga basic ng dawa. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laging mayroong nasa likod niya. It's either Abu Bakar, Omar, Ali, Osman, and
ilan sa mga sahaba. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung nakakakita ng mali, at saka yung mga sahaba niya, but ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan, tahimik siya. At ang mga sahaba, sila yung nagpaparating sa mga tao na sila ay mali. Sino ang may alam na instance na ganito nangyari sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam niyo yung kwento na isang tao nagkamali, isang taong Bedouin. Ang ibig kasi sabihin ng Bedouin, siya yung nakatira sa malayo. Malayo sa city, malayo sa Kabiasnan. Kaya ang ugali nun, napaka-rough, napaka-gaspang. Pasigaw na magsasalita, ay na Muhammad, saan si Muhammad? Hindi katulad ng dito sa atin, pag sinabi natin taga-probinsya, ibig sabihin magalang, mabait. Diba? So, Bedouin ito, pumasok siya sa masjid at umihi doon sa isang sulok ng masjid. Halimbawa, ngayon, imagine natin, nagsasalita tayo ngayon, merong pumasok sa gilid at nagtanggal ng damit, lalaki, nagtanggal ng damit. Anong reaction nyo? Magagalit, di ba? Ito, walang respeto. So, nung makita siya ng mga sahaba, nagalit. Meron sa kanila, naglabas na ng pamalo. Meron sa kanila, naglabas na ng tali. Meron sa kanila, talagang sasakalin. But, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ayan siya. Ano ang wisdom kung bakit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinatigil niya muna mga sahaba? Paano natin ito inuunawa? Please cooperate. Hamza? Si Hamza lang kasi yung pangalan na alam ko eh. Si Hamza, si brother, si Imam. Hindi ko nakilala yung iba eh. Brother Hamza? Para walang gulo. Para walang gulo? Aha. Pwede, bugbugin nila yun, wala nang gulo. Tapos siya. Ya? Ano? Sister, yes, please. Alamin mo na kung bakit siya na umihi. Hindi, ang case is yung pumasok na bado sa masjid. Umihi siya sa loob ng masjid. Imagine niyo, sa loob ng masjid, nagsasala ang mga Muslim. Hindi siya malaman nila, pero sabihan siya upang hindi siya masagawa pa ng pagalian niya. Kung taga yung hindi na siya ikingi sa buong masjid. Isa yun sa mga sinabi ng mga scholars na napakalaking wisdom kung bakit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinatigil niya siya. Niya ang mga sahaba. Kasi on the spot, kung sabihin ng Rasulullah, ituro lang niya. Lahat sila, dudumugin siya. So isa sa mga malaking wisdom ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit niya pinitigil sila is para hindi na kumalat yung ihi. Kasi pag hinabol mo yung tao, yung ihi nun, di ba tuloy-tuloy, hinabol mo, syempre magre-resist yun, tatakbo, mas marami kayong lilinisin. Mas marami kayong lilinisin. Ba, nandun siya, umihi siya, tumakbo siya dito, habang ihi niya ay lumalabas. Yeah? Pero may secret doon, mas malalim. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga dahilan kung bakit sinabi ito ng mga scholars ay kasi mas malaki ang pinsala sa kalusugan ng tao pagka hindi maayos ang pagpigil ng ihi. Hindi maayos ang pagpigil. Ay, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinuruan niya tayo ng sunnah kung paano umihi. Paano? Umupo. Kasi bakit? Minsan kasi ang ng tao, hindi nag-i-squeeze. Hindi na, ano ba sa Tagalog yung squeeze? Hindi pumipiga. Kaya may naiiwang ihi. Kaya nagkakos ito ng bato. Inaalam muna ang sitwasyon ng isang tao nagkamali. So bago mo titingnan ang sitwasyon ng taong may mali, tingnan mo muna kung anong sitwasyon mo. Meron ka. Bilang isang daya. Pag hindi ka ready, pag wala kang kaalaman o enough knowledge about
sa isang bagay na hindi ka certain, hindi certain ang kaalaman mo, it's better, mas mainam na tumigil ka. Kasi bakit? Maraming mga taong concern sa da'wa, pag nakapasok na sila sa da'wa mo, nagsalita na sila ng 30 minutes, 1 hour, may mga nagtatanong na ng mga bagay na hindi niya alam. Kasi bakit? Nakaupo na siya doon, feeling niya, naka-establish na siya, gagawin na niya o sasabihin niya ang bagay na hindi niya alam. Kasi pag sasabihin niya hindi ko alam ang bagay na yan, isipin niya, mapapahiya ako. Isipin niya, mapapahiya ako. Si Ibrahim a.s. Pangalawang example, si Ibrahim a.s. Merong sura sa Quran na conversation ni Ibrahim a.s. Ang kalaban niya dito ay ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala kay Allah. At alam natin ngayon, actually, ang ideology ng atheism, hindi lang ngayon lang lumabas dahil sa pagdami ng, o di kaya sa pagdami ng o di kaya pagiging tumaas ang level ng tao sa kanilang kabuhayan, ng imbensyon, ng science, at ng iba pa. Pero ang idea ng atheism, yung hindi pa naniniwala sa Diyos, ay napakarami, napakatagal na. Pero hindi sila naniniwala sa pagka-Diyos ni Allah. Actually, ang isang taong naniniwala, o di kaya ang isang taong hindi naniniwala sa pagka-Diyos, o di kaya na mayroong Diyos, ang atheist, ang feeling niya, ang paniniwala niya, siya ang Diyos ng sarili. Kaya nga hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasi ang paniniwala niya, kaya kong gumawa ng bagay, meron akong invention, may talino ako, kaya kong gawin ang anumang gusto ko. Kaya sa panahon ni Ibrahim a.s., nakainkwentro siya ng mga taong ganito. So, sabi ni Ibrahim a.s., si Allah, ang Panginoon ko, kaya niyang bumuhay at kaya niyang pumatay. So, sabi ng kanyang nainkwentro, ako kaya ko rin bumuhay at pumatay. Kasi hari siya, sa panahon hari siya, kumuha siya ng 2 preso, yung isa pinatay niya, yung isa pinalaya niya. Tingnan niyo, pinatay niyo yung isa, pinalaya ko yung isa. So, ang pangalawang ginawa ni Ibrahim a.s., ang Panginoon ko, kaya niyang, siya ang nagpapasikat ng araw sa silangan, at pasikatin mo ito sa kanluran. Fabuhitan ladhi ka pa. Walang natameme ang kafir. So, minsan sa atin, kinakailangan natin magbigay ng mag-inject sa mga tao, lalo-lalo na sa mga hindi naniniwala sa Diyos, ng mga bagay na may kinalaman sa logic. Hindi puro Biblia lang. Kasi may mga taong hindi naniniwala sa Diyos, may mga taong ang paniniwala nila sa Diyos ay iba, may mga taong klase-klase ang kanilang paniniwala. Dumako naman tayo sa Christians. Sa mga Christians, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o bago ang sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan natin ngayon ang mga tao na nagdadawa at ang kanilang dawa ay nagfo-focus sila sa debate, madalas nagugustuhan natin. Pero kapag dumadami ang ating kaalaman, higil sa Islam, doon natin nalalaman kung ano yung mali at ano yung hindi maganda sa mga bagay na may kinalaman sa pakikipagdebate. Of course, dapat natin malaman kung ano ang stand natin Islamically. Ano ang stand ng Islam sa pakikipag-debate? Totally ba pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang debate? Or totally, ang debate ay pinahintulot sa Islam? So, ang principles natin sa debate is, ipinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipag-debate, kaya lang, merong restrictions. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. And argue with them on the matters that is better, o di kaya wise.
billati hiya ahsan. Pinakamabuting paraan ng pakikipag-argument. At tandaan ninyo, always, lagi-lagi, hindi effective ang paraan na pakikipagdebate na iinsultuhin mo, pagtatawanan nyo ang kanilang relihiyon. Lalong-lalo na ang kanilang mga mangangaral. Isa sa mga example, pag pinagtawanan ninyo ang pari, hindi magandang dawa yun. At hindi magandang debate yun. Pagtatawanan ninyo ang kanilang mga madre, hindi magandang debate yun. Hindi magandang way ng pakikipag-talastasan, pakikipag-debate yun sa mga Christians. Ano ang pinakamagandang way ng conversation sa mga Christians, in particular sa mga Christians? Based on our experience at sa mga maraming talata na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Paano siya kinilala ng Islam? Kasi pag-usapan natin pare, pag-usapan natin madre, ang church, may mga nare-rape, may mga ganito ganyan. Although, at some point, meron kang naiparating sa kanila, pero hindi yun pinaka-effective. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag mong insultuhin ang kanilang mga sinasamba, huwag mong insultuhin sila, sapagkat iinsultuhin din nila si Allah out of knowledge and out of ignorance. Out of ignorance. So, hindi, ang Islam, ang gusto natin iparating sa mga tao ay tama. Bukod doon, tayo, pag nalaman natin na ang tama, kung ano yung labas doon, mali na. So, not necessarily na magpakalalim ka sa mga mali. Kasi maraming mga tao, inaalam na nila kung ano yung lahat ng mali. Pag tinanong mo sa religion, pag tinanong mo sa atin, sa creed, sa tamang pananampalataya, hindi alam. Anong sura sa Quran ang tinalakay ang ganito? Hindi niya alam. Anong sura sa Quran na tinalakay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Jesus Christ ay hindi Diyos? Hindi niya alam. Pero pag tinanong mo tungkol sa mga bagay-bagay na tungkol sa mali ng ibang reliyon, alam niya. Sa Islam, hindi ganun. Sa Islam, although at some point, katulad ng sinasabi ko, beneficial siya, pero hindi sa lahat ng panahon. Try to subukan ninyo na kapag ang kinakausap ninyo, maramdaman niya na hindi ka mahirap kausap bilang isang Muslim. Sa kabila ng iyong physical appearance, halimbawa may balbas ka, yung iba nakatawag, sa mga sisters naka-hijab, try ninyo na i-feel sa kanya, iparamdam sa kanya na kayo ay tao din. Tao kayo, nasasaktan din kayo, nagsasalita, nagkakamali, and magpo-flow ang inyong usapan. At hindi rin nakakaya na pag nagtanong siya ng mga bagay na rough, sagutin mo na mas wise. Bakit kayo mga Muslim hindi kumakain ng baboy? Ang tira mo agad kasi ang baboy marumi yan, hindi pwede. Try mo munang kunin ang kanyang loob. Baboy, bagamat nilikha ni Allah, kabila sa nilikha ni Allah, try mo yung kanyang logic. Hindi yung nakakasakit sa kanyang kalooban. Marami namang mga tao sa ilalim ng Islam, ang kanilang pagkakamali ay sa mas lesser. Kasi kung i-stage natin ang pagkakamali ng mga tao, ang pinaka-highest na pagkakamali ng tao is yung shirk na. Wala nang tatalo doon, shirk. Kaya yun ang unahin mo. Unahin mo yung pinakamabigat hanggang sa magaan. So, wala nang tatalo doon, shirk. Ano ibig sabihin ng shirk? Yung gumagawa ang isang tao ng sinasamba niya, dinuduahan niya, hinihilingan niya ng tulong, ang iba pa kay Allah. Ito man ay propeta, tao, hayop, libingan, o bagay, ano man.
Pangalawa doon is lesser, lesser, lesser. Kuha ninyo? So, sa isang sitwasyon, halimbawa, kaharap mo, ang kaibigan mo, ang pamilya mo, di kaya sinumang ano, ibis na ang pag-usapan ninyo ay tungkol sa kanyang pinakamalaking mali, yung shirk o kufur, o yung mali niya sa akida, pinag-usapan ninyo yung mas magaan. Unahin mo yung mas importante. Lagi yan. Although na minsan hindi na iwasan na pag-uusapan ng mga magagaang bagay. Halimbawa, pag-uusapan sigarilyo lang. Mali na isang tao, naninigarilyo siya, pero hindi siya nagsasala. So, unahin mo yung pagsasala. Kahalagaan ng sala. Kaysa sa kahalagaan ng pag-iwan ng sigarilyo. Ganon din, sisters. Unahin mo yung hindi pag-hijab sa hindi pagsasala. Ang dami natin mga sisters hindi nag-hijab, pero nagsasala. Mali actually, yung hindi pag-hijab. Pero sana mas mabigat, yung hindi pagsasala. So, unahin mo yun. Halimbawa, sisters, hindi na nagsasala, hindi pa nag-hijab. Sana unahin mo? Yung sala, of course. Kasi ang isang tao, pagka nagkaroon siya ng knowledge, nagkaroon siya ng faith, hayaan mo siya ang magtuturo sa sarili niya. Marami sa mga bagay-bagay na pagka na-touch mo yung ego ng isang tao, kahit anong sabihin mo, hindi ka na niya paniniwalaan. Kasi mali yung timing, di ba? Mali yung timing, pagpasok. Or, hindi tama yung pinag-uusapan. Hindi tama yung pinag-uusapan. Usap kayo nag-usap tungkol sa hijab, pero ang sala hindi niyo na pag-uusapan. Sa loob lang din nagsasala. Marami ang nagsasala, pero hindi na pag-uusapan ang mas mahalaga sa sala. Halimbawa, itinuturo mo yung tamang, halimbawa, itinuturo mo sa sala yung mga magagaan na mali tungkol sa wudu, pero hindi mo itinuturo yung tamang paraan ng pagbasa ng Al-Fatiha. Yun ang pinakamahalaga eh, tamang paraan ng pagbasa ng Fatiha. Ito, ginagawa ko lang examples ito, na meron tayo dapat na principles na unahin natin yung pinakamahalaga, and then lesser for lesser, lesser, lesser. Mas magaan, mas magaan, mas magaan. Tapos, yung pangalawa, fannul hiwar. Paano ka makitungo sa isang tao may pagkakamali? 3, basic, pinaka-main ito. Una, uslubul layyin, ibig sabihin soft way ng pakikipag-argumento o pakikipag-usap sa isang tao. Kung kausap mo, babae, huwag kang, di ba? At halimbawa, pinag-uusapan niyo is tungkol sa, halimbawa, tungkol sa sala, huwag mong taasan ang boses mo na para kang nagle-lecture hingil tungkol sa jihad, halimbawa. Pangalawa is yung hard naman. At ginagamit ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Specifically, yung soft way ay kapag ang isang tao hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Gumamit ka ng malumanay na pamamaraan ng pagtuwid sa kanya. Pangalawa is yung medyo mabigat. At ang pangatlo is yung between hard at saka soft. Minsan gagamitin mo yung both hard at saka soft. Mabigat pagka ang isang tao kilala mo na. Halimbawa, isang example, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuutosan niya isang sahaba na mag-imam sa kanilang lugar. Kasi sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsasala sila sa Madina, may mga taong nakatira sa labas ng Madina, sa outskirts ng Madina, hindi sila nakakapunta doon. Kaya ilan sa mga sahaba, tinutusan niya na doon sila mag-imam. So, isa sa mga sahaba, si Mu'adh, inutusan niya na magsala sa kanilang lugar. Ang reklamo ng mga tao sa kanya, pag nagsasala sila, napakahaba ng kanyang binabasang sura. Hanggang sa nakarating ito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanilang reklamo. So, nagalit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit siya nagalit? Dahil ba napakalaki ng kasalanan na ginawa ni Mu'adh? Nagpahaba lang naman siya ng sala. Diba? Hindi. Dahil kilala na niya si Mu'adh, na kahit anong sabihin niya kay Mu'adh, kahit anong sabihin niya na mabigat, kayang i-handle ni Mu'adh yun. Hindi magtatampo, hindi maglalabas sa Islam, o hindi
hindi sasalungat sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nagko-cause ka ng fitna, ya Mu'adh. So nagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusto mo ba na yung mga tao, sabi niya, lumabas sa sala mo? Tunay na yung sala, sabi niya, tunay na ang sala, ang mga tao nagsasala sa likod mo, ay meron dyan matanda, meron dyan may nagmamadali, meron silang mga anak, mga babae, nagsasala. So, pagaanin mo ang sala sa kanila. So, nagalit ang gusto ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Case din, halimbawa, si Usama ibn Zayd. Merong case na isang Makhzumiyya na tribo, yung isang babae nagnakaw. At ang hatol sa pagnanakaw ay puputulan ng kamay. Pag umabot na siya sa certain amount. At merong mga tawag dito investigations, merong mga batas kung paano hatulan ng isang tao. Kasi hindi lahat ng nagnakaw ay puputulan kagad ng kamay. So ang hatol is puputulan siya ng kamay kasi nakapasok siya dun sa kondisyon na kailangan siyang putulan ng kamay. So si Usama bin Zayd, lumapit siya sa Rasulullah. Sabi niya, "Ya Rasulullah, tribo niyan, Makhzumiyya. Mataas na tribo yan. Ng mga Arab. So pwede bang hindi na natin putulan ng kamay?" So nagalit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ikaw ba namamagitan ka sa mga batas ni Allah para hindi maipatupad ang batas ni Allah?" So nagalit siya ng gusto. Kasi bakit? Alam niya na yung tao kilala niya at paano i-handle ang mali. Yung unang case of katulad nung Bedouin na pumasok sa masjid. Kinausap siya ng Rasulullah, hinawakan niya ang kanyang kamay, pumasok nila sa bahay ng Rasulullah. Sabi niya, tunay na yung masjid na yan, para lang yan sa palilinis. Pag-aalala kay Allah, pagsasala, at pagbabasa ng Quran. Hindi dyan pwede umihi ka dyan. Tingnan mo yung mga tao sa labas. Kung hindi ko lang sila, hindi ko lang sila pinigilan, baka masaktan ka nila. So nakaramdam ng tao ng paglapit o naging malapit siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinakapangatlo is both. Gamitin mo ang hard, gamitin mo ang soft. Lalong-lalo na sa anak mo, sa mga anak mo. Ang mga scholars natin, lagi nila itong pinapaalala sa mga anak natin. Hindi lahat na ng pagkakamali ng anak mo, papaluin mo. At hindi na lang lahat ng ginagawa mong mali sa mga anak mo dahil mahal mo sila ay kukusintihin mo. So both. Ganon din sa asawa mo, ganon din sa mga malalapit mong kamag-anak. Pangatlo, talakayin natin yung yung ingredients ng successful da'iyah under the light of Quran, Kitab, and Sunnah. Ang isang da'iyah, nagsisik siya ng tamang way kung paano siya magdawa is kinakailangan well-equipped siya, well-trained siya, at fully na naiintindihan niya ang way ng Quran at saka ng Sunnah. Way ng Quran at saka ng Sunnah. Kasi pag tumaha ka pa ng ibang way o pamamaraan bukod sa Quran at saka sa Sunnah, maaaring effective ka sa iyong dawa pero may mali. So tandaan niyo, hindi lahat ng mga nakakapagsyahada na maraming hindi Muslim, effective na siyang magdawa. Maaaring nagkataon lang na yung mga tao decided na silang mag-Muslim. At hindi mo na kailangan kumitsihin at nag-Muslim marami. At hindi naman ibig sabihin na walang nag-Muslim, nagdawa siya, ay hindi siya well-equipped at saka hindi niya nauunawaan ang dawa. Ganyan tayo dapat ang ating unawa sa dawa. Kasi ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, sa araw ng paghukom, mayroong prophet na darating, ang kasama lang niya 3. Ibig sabihin, 3 lang ang nag-Muslim sa kanya. 3 lang ang nagabayan niya. Merong prophet na 2 lang. Sa kanan at sa kaliwa lang niya, kasama niya. Yun ang umma niya. At merong prophet, wala. Walang naniwala sa kanya. Kahit isa. Ibig bang sabihin, hindi sila effective ang kanilang dawa? Minsan kasi, ang syaitan pumapasok sa isipan natin na kapag wala na tayong natuturuan, kinausap ko siya, parang sumama ang loob niya. Ay, huwag na lang kaya ako magdawa.
O di kaya, wala namang nagmumuslim sa akin eh. Wala nagmumuslim sa akin. Panay post ko ng post sa Facebook at tweet ng tweet sa Twitter, wala namang nagla-like. Aya naman yung sinabi ko eh. O hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ba? So, actually, way ito ng syaitan para ang tao panghinaan ng loob. Innama dhalikumu syaitanu yukhawwifu awliya. Tunay na yun ay syaitan upang takutin niya ang kanyang mga supporters. Pag natakot ka, nang hina ka sa dawa, nakaramdam ka ng konting pressure, o di kaya feeling mo, hindi tinatanggap ang dawa mo, magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng panghihina, way ng syaitan yun. Way ng syaitan yun. Unawain mo ang Quran, mga ayat sa Quran, pinaka-effective na da'wa ay ang nasa Quran. Wallahi, mga kapatid, pag binabasa ninyo, pagbasahin ninyo ang mga tafsir, tafsir is interpretation, explanation ng mga ayat sa Quran. Pag binabasa ninyo yung mga tafsir ng mga ayat sa Quran na tumatalakay sa mga non-Muslim o mga Christians tungkol kay Jesus Christ, mas grabe, maliliwanagan ka kung paano mo kukunin ang loob ng isang Christians. Kaysa sa magbasa ka ng Biblia. Kaysa magbasa ka ng Biblia. Marami kasi mga daya, yun bang gusto nila yung tinatalakay yung mga bagay na wala namang benefits, wala namang harm. Halimbawa, nagpapakalalim ka sa mga bagay na wala namang significance. Basta nalaman mo lang. Kung ano ngayon, kung nalaman ko. Halimbawa, ano ba ang pinakain ni Allah subhanahu? Ano ba yung mga pagkain na hinihanda sa Last Supper? Last Supper. Nandun ang 12 disipulo, nandun pa daw si Judas, nandun pa daw si Ano yung pinakain ni Kristo sa mga disipulo niya? Meron mga nagsasabi may talong, marami nagsasabi may prutas. Ano ngayon kung mayroong bayabas doon? Nagpalakas ba ng iman ko? Hindi, di ba? So try to mag-focus kayo sa usapan na kahit hindi siya mag-Muslim, meron kang iniwan sa kanya na nabago sa kanya. Lagi namin itong sinasabi sa mga brothers na gusto talaga magdawa, hindi kinakailangan na mapag-Muslim mo siya on the spot. Pero mag-iwan ka sa kanya ng bagay na mag-question siya sa sarili niya. Yun lang mag-question na siya na si Jesus Christ ba talaga Diyos o anak ng Diyos? Malaking bagay na yun. Dala-dala niya ang bigat na yun habang nabubuhay siya. Habang kung siya ay religious sa kanyang religion, sa kanyang pagiging Romano-Katoliko, sa kanyang pagiging iglesia, sa kanyang pagiging born again, habang nagsasalita ang kanilang pare at pastor at saka ministro, nandun pa rin yung question sa puso niya na tama kaya ang tinuturo ng aking religion. And lastly, alaykum bisunnati. Kinakailangan panghawakan ninyo, gawin ninyong pinaka-best na way sa paraan ng pagdadawa ay ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Way ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandaan niyo, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napakaraming instance. Hindi niya itinuwid ang mali ng mismong sa sarili niya. Pangalawa, tinuwid niya pero malumanay. Minsan nagagalit siya. Minsan pag nagsasalita siya, napakatapang niya. Lahat. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang way, yun na yung pinaka-perfect way ng paraan ng pagdadawa. Paraan ng pagdadawa. Alaykum bisunnati, kailangan ang itinuturo ninyo sa mga tao ay way, sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung paano pinapractice ang Islam. Bakit? Pagka naging tama ang itinuturo mo sa mga tao at na umaayon sa sunnah, wala silang sisisihin sa iyo. Hindi ka nila masisisi. And lastly, alaykum bisunnati, kinakailangan bilang isang daya, dapat ikaw sumusunod ka sa sunnah mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Kung salita ka na salita tungkol sa fasting ng Shawwal, 6 days ng Shawwal, araw-araw nakikita ka kumakain sa restaurant, ano isipin ng mga tao sa iyo? Di ba? Utos ka ng utos, hindi mo naman ginagawa ang pinag-uutos mo.
So, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun, ma la taf'alun. Pinakamalaking galit kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasabi niyo ang bagay na hindi niyo naman ginagawa. So, isa sa mga scholars natin, kung hindi ako nagkakamali, si Hasan al-Basri o di kaya si Sufyan al-Thawri, rahimahumullah, merong isang alipin, slave, lumapit siya sa kanya, sabi niya, "Ya Sufyan, gusto ko magkutba ka next Friday tungkol sa pagpapalaya, significance ng pagpapalaya ng alipin." So, sabi ni Sufyan, "Inshallah." So, nagkutba siya ng Juma, hindi yun ang topic niya. So, bumalik siya. "Ya Sufyan, sana magkutba ka ng tungkol sa pagpapalaya ng alipin." Sabi niya, "Inshallah." Pagdating ng Friday, iba naman ang topic, hindi yun. So hanggang pang-apat, nagalit na yung alipin. Sabi niya, ba't ayaw mong sabihin, ba't ayaw mong ikhutba yung significance ng pagpapalaya ng alipin? Sabi niya, kasi nung mga nakaraang Jum'a, meron akong alipin. Ayaw ko na magkhutba ako ng pagpapalaya ng alipin, may alipin ako. Kaya kahapon, Thursday, nagpalaya ako ng alipin, pinalaya ko ng alipin ko, at ngayon, ang kinutba ko ay tungkol sa significance ng pagpapalaya ng alipin. So, gawin natin itong laging panutunan ng sarili natin. Na bago natin isalita sa mga tao is nagawa natin o ginagawa natin. At least kahit isang beses sa buhay natin. Si Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, sabi niya, hindi hikayat ang mga tao sa isang bagay hanggat hindi ko ito nagagawa muna sa aking sarili kahit isang beses lang. Kahit isang beses lang. Halimbawa, nagsalita ka about hijab. Di ba? O di kaya about abaya. Sige pa sa abaya, ganyan. And then, at least nakapag-abaya ka. Di ba? At least nakapag-abaya. Sa mga brothers naman, ganun din. Bawal manligaw nang hindi mo papakasalan. Yeah? So, ikaw naman pala meron kang girlfriend. Anyway, ito ang aking introduction, ito ang aking topic hinggil sa fiqh da'wah. I hope naintindihan natin kung paano natin inuunawa ang da'wah. Ang taong may mali, kung paano natin ito, paano tayo makakapasok sa kanya, paano natin makukuha ng kanyang loob. At minsan, hindi sa lahat ng bagay ay malambot tayo, malumanay tayo. Minsan, ginagamitan din natin ng dahas. Hindi naman dahas. Ng tiba, ng lakas. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag nagkhutba siya, minsan para siyang general. Namumula ang kanyang mukha sa khutba. Minsan naman napakahina ng kanyang boses at napakamalumanay ng kanyang boses. At hanggang dito na lang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah subhanahu wa ta'ala, baka meron tayong open forum mamaya. Doon na lang kayo magtanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.